Mr. Speaker, Your Honor, NTF-ELCAC is all-of-nation approach. Tama. Tama. Do you agree, Mr. Speaker? Your Honor? Mr. Speaker, ako po ang nag-interpret. So, dapat po ay sumagot po ang ating sponsor, Mr. Speaker. Siya po ang magpatunay. Kabanat no, itong video, dahil hindi ko lang alam kung masasabi ba natin ito na itong si Manuel Raul ay nasupalpal dito o hindi. Nagtatanong kasi itong magaling na sponsor, hindi ako magkamali, sponsor ito ng DENR. Medyo hindi rin maganda kasing tanong ni Raul Ayun tuloy, napagsabihan siya na ganon, no? At saka yung tanong instead na direct kay Raul ay dinirect ng magaling na nito sa speaker. So ang tanong kasi ni Raul, mga kabanat, medyo hindi rin maganda yung tanong niya. Sabi niya dapat daw yung DENR hindi na sumali dito sa NTF-ELCAC. Iwan ko ba kung bakit ganyan yung mga tanong niya. Napagsabihan sa tuloy na ang NTF-ELCAC all of nation approach. Ibig sabihin lahat dapat magtutulungan. Ultimo sana itong si Manuel Raul ay kasama diyan sa approach na yan sa all of nation approach. Pero bakit hindi siya kasama, mga kabanat, 'di ba? At sabi niya pa, mga kabanat, ay hindi na daw dapat sumali itong DENR. Wow, imagine mo. So ano 'yun, 'di ba? Kayo nang umusga dito, mga kabanat, no? Para sa akin parang tamimi dito si Raul, at bigla niyang tinapos. Hindi niya pinatagal itong mga tanong niya, mga kabanat. Hindi siya tumagal dito at nirap up niya kaagad. Halos wala pa atang 10 minutes yung mga tanong niya dito. Nirap up niya na dahil nga hindi siya makaporma dito sa sponsor nito. Talagang supalpal siya bawat tanong niya ay wala nang patok-tumpik. Talagang sinagot kaagad. So panoorin niyo to. Kayo nang umusga dito, mga kabanat. Let's go. Panoorin natin ito. Ibang version itong live Very much willing po, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Una po, Mr. Speaker, recently kasi nadagdag ang DNR as member agency of the National Task Force ELCAC. DNR nga. Ito sa 11 departments on top of the 9 original departments who are part of the task force. Mr. Speaker, ano pong mandate ng DNR ang may aambag nito sa NTF-ELCAC? Mr. Speaker, Your Honor, very simple po yun, Mr. Speaker. Dahil nung gobernador po ako sa Palawan, for example, nagbigay ng 9 projects, tag 20 million, 180 million, binigay ito sa barangay. But ang gagawa ng project ay yung provincial government. Kasama ang DNR doon, Mr. Speaker, Your Honor, dahil yung paggawa ng kalsada, kung may mga puno doon na affected, siyempre konsultahin yung DNR, hihingi ng cutting permit. At saka kung tatraverse yan sa protected area, hindi pwede. So kaya kasama yung DNR doon, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, naunawaan ko po kung kaparte ang Alam mo kung bakit i-recap ko lang, no? Kino-question niya kasi dito yung mga kabanat yung bakit daw yung DNR mayroong confidential fund. Ito yung nire-raise ng itong si Raul, mga kabanat. Yun ang pinapunto niya dito. So ituloy ko na. DNR halimbawa para ma-protect ang kung ano mang natural resource natin, may tatayong kalsada o kung ano mang proyekto. Pero Mr. Speaker, yun po ay para bang extended na tulong ng DNR. Pero hindi naman iyon directly connected sa sinasabing objective mismo talaga ng NTF-ELCAC na i-address ang armed conflict, Mr. Speaker. So, ibig sabihin parang dalawang talon pa bago natin masabi na may direktang ambag ang DNR sa NTF-ELCAC. So, ano pong comment ng sponsor natin? Mr. Speaker, Your Honor, NTF-ELCAC is all-of-nation approach. Tama. Do you agree, Mr. Speaker? Your Honor?
Mr. Speaker, ako po ang nag-interpret. So, dapat po ay sumagot po ang ating sponsor, Mr. Speaker. Siya po ang magpatunay If it is, na Mr. in Speaker, line all ang of mandate ng approach, DNR. Sa then NTFL. every instrumentality, all apparatus of government must be involved. This was the past dispensation, Mr. Speaker, Your Honor. Lahat ng gustong makontribute to Tama. end the communist conflict, I welcome when I was at that time before Tama. the 2022 election. Nga I nga. did receive a lot of money in order to go into the 9 barangays that are supposed to be infested or conflict areas. Sa awa ng Diyos, pumunta yung Pangulo natin, Your Honor, earlier this month at dineclare yung buong Palawan kasi lahat-lahat nga kami nagtulong-tulong. So, kasama na po doon, Mr. Speaker, ang DNR. Palawan, kasama po sa Palawan pala NTFL. ito. Hindi po sila bystander lang na Congressman pala titingin ito at sa saka Palawan. bibigyan ng opinion. Kasama po sila doon sa consultation at saka, siyempre, mabuti na yung all-of-nation approach, Tama. Your Honor. Mr. Speaker, ano po ang mandate ng DNR bilang ahensya by itself, Mr. Speaker? Of course, yung mandate, Mr. Speaker, is pangalagaan yung environment, yung pinakauna yun. At kung yung mga projects na binibigay ng NTF-ILCAC, sisirain yung environment, petigilin nila. Yan lang yun. Very simple, Mr. Speaker. Tama. Mr. Speaker, kasi nga, based sa tinakbo na po ng ating discussion, ay meron pong disconnect. Ang mandate naman ng DNR, protektahan ang ating natural resources. And Mr. Speaker, ang usapin naman ng armed conflict, sa pagitan naman yan ng mga tao, Mr. Speaker. And kung ano man yung mga proyekto, although sa akin nga, Mr. Speaker, ang tindig natin dyan, dapat hindi nga bahagi ang NTF-ELCAC ng ganong mga proyekto. Pero kung ang justification, Mr. Speaker, ay tutulo ang DNR sa mga projects, pwede naman po nilang gawin yan without being part of the NTF-ELCAC, Mr. Speaker. Kaya dagdag na lang din natin, Mr. Speaker, kasi ang NTF-ELCAC, ito din ang nag-hold ng press con na nag-abduct sa mga environmental advocates, Mr. Speaker, sina Jed tsaka Junila. Kaya to wrap up on this topic na lang din, Mr. Speaker, since at this point talaga, Wala na Mr. siyang may Speaker, we're tanong, not oh. convinced na dapat maging bahagi ang DNR. Mas dapat pangalagaan ng DNR pati yung mga environmental advocates natin, Mr. Speaker, kesa mag-cooperate sa ganitong task force na actually siya mismo din ang nag-e-endanger at nag-threaten sa buhay ng ating mga environmental advocates, Mr. Speaker. Now, on another topic, Mr. Speaker, on the confidential fund of DNR, Yan na. sa Confidential na taong naman. 2023, meron po itong allocation na nasa around 13 million. Mr. Speaker, saan ginamit o ginagamit ng DNR ang kanyang confidential fund? Mr. Speaker, Your Honor, maliit lang po ang confidential funds ng DNR. Ginagamit po ito, Your Honor, Speaker, doon sa buying of information patungkol doon sa number 1, illegal logging o lahat na illegal. Yan po ang meron nagre-report, then meron binabayaran. So, yun, walang resibo. Kung yun ang tinutukoy mo, Mr. Speaker, na kung may resibo o wala. So far, Mr. Speaker, our new secretary has not used a single cent of the confidential funds. Mr. Your Honor. Speaker, to confirm, for 2023, ang confidential fund allocation ng DNR ay hindi po nito nagamit o nagagamit pa. Hindi na. Yes, Mr. Speaker, Your Honor. Kung gusto mo, So, Mr. Speaker, kung hindi pa naman nagagamit ito ng DNR, mas mainam po na wag na nitong gamitin at mas i-foster na lang ang tighter na coordination with our law enforcement units. Kasi, Mr. Speaker, kung gumagana rin naman talagang ating law enforcement units, then pwedeng sila na ang gumawa ng trabaho na pwedeng hindi na saluhin ng DNR that would justify confidential funds, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kasi sa proposal ng DNR for 2024,
meron pa ring 13 million na confidential fund. Kung kakayanin din naman ng ahensya na gumana without the confidential fund, is it willing to forgo the proposal to have confidential funds? Mr. Speaker, Your Honor, hindi po. Kailangan po nila yon. Kailangan nila, and if so spent, I will ask them for how they spent it with the report sa COA, and I will give a copy to Mr. Speaker, to our Honorable Yeah. Manuel. Mr. Speaker, ang huling punto na lang din natin, delikado po kung hindi magsasubmit ng resibo ang ahensya kapag gagamit siya ng confidential fund. Actually, Mr. Speaker, ang hinihingi naman sa Joint Resibo Circular 2015-01 ay documentary proof ng paano ginamit yung pondo. So, kung hindi po resibo, actually, pwedeng voucher o pwedeng mga invoice. Ang mahalaga, Mr. Speaker, bawat pinagkakagastusan, dapat merong patunay saan siya ginastos. So, yun, hindi po pwede na walang kahit ano, no? Kung hindi man resibo, other alternatives na magpapatunay saan talaga ginagamit. So, with that, Mr. Speaker, I end my interpellation and I thank the sponsor for answering the questions. Mr. Speaker, hindi na ako magsagot doon kasi sinabi na niya kung anong gagawin eh. Maraming salamat, Mr. Speaker. Regarding the confidential funds of the DNR, I will see to it that yung magbibigay ng resibo, papipirmahin nila. Yung magbibigay tayo ng reward to the information giver, wag mo naman papirmahin yun. Tama. Dahil mahirap yun eh. So, Mr. Speaker, yung dapat lang magbigay ng resibo, safe houses, angkas ka sa motor, eh, hindi na kailangan yon ang resibo, malit. Yeah, tinag-ulan pa. Na bagay yun, Mr. Speaker. Ngunit, if the fund was misused, then I am with you, Mr. Speaker, and with our distinguished colleague to put an end to the practice of confidential funds. Mr. Speaker, Your Honor. Huling point na lang, Mr. Speaker, kasi So yun, mga kabanat, napakagaling, no? Medyo palakpakan ko itong congressman ito, mga kabanat. Di ako magkakamali, congressman ito ng Palawan. Pakikorek ako, mga kabanat, pakicomment sa baba. Kasi kitang-kita mo talaga na hindi nakapag ang tanong ni Manuel, mga kabanat, ay napakadali lamang. Unlike kanina kay kung congressman na Erwin Tulfo, halos umabot ng grabe, halos 30 minutes yata yung tanong ni Manuel, dahil alam niya parang nalilito itong parang hindi nakapag-review nga. Hindi siya nalilito kundi parang hindi nakapag-review itong si Congressman Erwin Tulfo. Pero ito, talagang kawawa, no? Parang kaya nga hindi nakapurma itong si Manuel Raul, no? At yun ang problema, na manghihingi talaga siya ng resibo. Tama naman, sinabi dito ng congressman na ito, yung mga hindi masyadong pwede bigyan ng resibo, pero yung mga intelligent talaga na mga report, hindi naman talaga yan mga reward, hindi yan talaga pwede lagyan ng issuean ng resibo kasi confidential nga yan eh. Nakatago yung dapat nga walang makakaalam sa pangalan ng tao na yan kung sino yan. Kasi security niya seguridad ang nakasalalay dyan. Ngayon kung huhingi ito ng resibo, itong Makabayan Black, abay, magtaka ka na. Bakit nanghihingi sila ng resibo? Bakit nga ba? Di ba, mga kabanat? Bakit nga ba nanghihingi ng resibo itong Makabayan Black? Di ba? Nandun na tayo, no? Lahat naman talaga, mas maganda naman talaga sana na mayroong resibo. Sino bang ayaw na walang resibo? Ang problema kasi diyan, nakasalala yung seguridad ng taong bibigyan mo ng reward. Halimbawa, si Pedro may sinabi, ito si Pedro may ni-report, tapos pinuntahan, confirm. So bibigyan ka ng reward. Alam nga naman isulat si Pedro nagbigay. O di pag hiningi 'yon, makikita. Tuda si Pedro. Di ba? Yun ang mga isang example na yung nakalagay sa confidential talaga yung mga reward ay siguro yung mga safe house ginamit, halimbawa yung army o kasino man, halimbawa DNR na halimbawa ginamit pambili ng gas siguro, pero pwede siguro yan, hinga ng resibo.
mga mga hindi masyadong sensitive na mga siguro hindi sensitive na pwede, pero kung yung mga reward talaga pwede yan. Mga delikado yung strategy na yun mga kabanat, kung pairalin ito yung manghingi ng resibo. Alam niya nga confidential nga manghingi ka ng resibo. Hindi naman tayo tanga. Sinabi nga confidential. May confidential ba na ihayag mo sa publiko? Kaya nga tinatawag na confidential yan para hindi malalaman ng tao. Pero kung ihayag mo yan, paano mo matawag na confidential? Parang magmumukhang iingat talaga minsan mga kabanat. So yan lang muna yung video. No? Medyo hanga ako dito kay search nyo natin ang pangalan nito. Parang hindi ko kasi na kung anong pangalan. Paki-comment nga sa baba mga kabanat kung kilala yung pangalan ng taong ito. Nagalingan ako sa kanya.